Ang magkaroon ng financial stability ay isa sa mga bagay na dapat gawin nating goal ngayong taon. Yung hindi ka na namumroblema sa pera dahil kumikita ka ng malaki. Marunong kang mag-manage ng iyong income at meron kang sapat na ipon para sa mga emergencies at investment opportunities. Hindi mo kailangang magkaroon ng malaking income bago magsimula. Ang dapat mong gawin ay magsimula sa kung ano ang meron ka, matuto at patuloy na i-improve ang sarili. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 8 desisyon na kailangan mong gawin para makamit mo ang iyong financial goals ngayong taon. Kung handa ka na, simulan na natin ang discussion. Number 1. Ayusin mo ang iyong mindset. Bago ka magsimulang kumilos at ayusin ang iyong financial situation, mahalagang unahin mong ayusin ang iyong mindset. Dahil ang ating mindset ay ang operating system ng ating buhay. Dito natin binabase kung paano natin ini-interpret ang mundo at dito rin nagsisimula ang lahat. Kung ang iyong mindset ay nakaprogram sa kahirapan at ang mga laman na files ay puro negative tulad ng imposibleng yumaman dahil ipinanganak lang akong mahirap, pera ang ugat ng kasamaan at lahat ng mga mayayaman ay masamang tao at sakim. Ang mangyayari kapag ganito ang iyong paniniwala ay mag-iimpluwensya ito sa iyong pag-uugali at sa resulta na iyong makukuha. At isa ito sa malaking dahilan kung bakit hirap kang umasenso kahit gusto mo namang ayusin ang iyong sitwasyon. Halimbawa, merong 2 tao na parehong nagtatrabaho sa isang kumpanya, sina Ana at Judy. Pareho sila ng posisyon, pareho sila ng income at sabihin na nating pareho din sila ng sitwasyon. Ang kaibahan lang ay ang kanilang mindset o kung paano sila mag-isip. Ang mindset ni Ana ay puro gastos. Sa tuwing sahod, bumibili agad siya ng mga bagong gamit, damit, gadgets, sapatos at iba pa. Pinagkakasya lang niya ang kanyang income sa kanyang mga gastusin. Ang mindset naman ni Judy ay ipon muna bago gastos. Bago pa dumating ang kanyang sahod ay meron na siyang ginawang budget. Palagi niyang iniipon ang 10% ng kanyang income at umaako siya ng responsibilidad sa kanyang sitwasyon. Nagsusumikap siya sa kanyang trabaho at kapag meron siyang ekstrang oras ay ginagamit niya ito para matuto ng bagong skill. Sa tingin mo, sino kaya sa kanila ang may malaking chance na guminhawa ang buhay paglipas ng 10 taon? Siguro ay alam mo na ang sagot. Pareho ng sitwasyon, magkaiba ng mindset, kaya magkaiba rin ang resulta. Malaki ang role ng ating mindset sa ating buhay dahil nakakaapekto ito sa ating self-esteem, happiness, resilience at kung paano natin tinitingnan ang ating halaga. Taon-taon ay marami ang gustong magbago at gumawa ng New Year's resolution. Pero paglipas lang ng 1 buwan, konti na lang ang willing na magpatuloy. Kung bakit ito nangyayari? Yun ay dahil sinusubukan nilang baguhin ang kanilang sarili habang daladala ang parehong mindset. Kaya kung gusto mo ng long-term na pagbabago, kailangan mong baguhin ang iyong sarili in a subconscious level. Isa sa kagandahan ng ating mindset ay pwede natin itong baguhin o i-reprogram. Alisin ang mga lumang files na hindi nakakatulong at palitan ang mga bagong ideya na epektibo at magagamit natin sa ating pag-unlad. Madali itong sabihin pero mahirap gawin. Dahil ang mindset o mga ideya na meron ka ngayon ay binuo mo ng mahabang panahon. Bunga ito ng iyong mga previous habits at ito rin ang nagbibigay sa iyo ng comfort zone. Kung babaguhin mo ito, paniguradong hindi ka magiging komportable dahil kailangan mong i-challenge ang iyong mga pinaniniwalaan at i-expose ang iyong sarili sa mga bagay na hindi ka pamilyar. Tulad na lang ng pag-develop ng bagong habit, maglaan ng sapat na oras para matutunan ang mga bagay na kailangan mo sa iyong pag-unlad at pakipag-network sa mga tamang tao. Isa ito sa pinakamahirap and at the same time pinakamagandang desisyon na kailangan mong gawin para mabago mo ang quality ng iyong buhay. Number 2. Gumawa ka ng malinaw na goal. Ang paggawa ng goal ay isa sa mahalagang step na kailangan mong gawin kung gusto mong mabago ang quality ng iyong buhay. Dahil kailangan mo ng malinaw na direksyon at hindi lang ito basta advice dahil meron ng nagawang pag-aaral tungkol dito. Ayon sa mga psychologist, ang mga taong may malinaw, specific at challenging na goal ay mas motivated, persistent at disciplined kumpara sa mga taong hindi gumagawa ng goal. Kailangan mong maintindihan na ang tagumpay ay hindi yan biglaan na pangyayari. Hindi yan kusang dumating sa iyo dahil ginusto mo o merong nagbigay sa iyo. Kundi yan ay resulta ng mga maliliit pero mahalagang desisyon na ginawa mo ng maraming beses. Bago pa man natin makamit ang ating mga pangarap, kailangan muna nating dumaan sa proseso at para maging guided ka sa proseso, kailangan mong gumawa ng malinaw at detalyadong goal. Halimbawa,
Imbis na sasabihin mo na gusto kong makaipon ng sapat na pera ngayong taon, kumuha ka ng papel at isulat ang detalye ng iyong goal. Tulad na lang na mag-iipon ako ng 120,000 pesos ngayong taon sa pamamagitan ng paglaan ng 10,000 pesos kada buwan mula sa aking sahod o extra income. Gagawa ako ng budget at sisiguraduhin ko na mapoprotektahan ko ang aking ipon. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ka ng clarity. Alam mo kung ano ang gusto mong maabot at alam mo rin kung ano ang dapat gawin. At isa ito sa mga dahilan kung bakit kailangan mong gumawa ng goal. Ito ay para meron kang malinaw na direksyon at para guided ka palagi sa iyong mga desisyon. Number 3. Gumawa ka ng budget. Karamihan sa atin ay namumuhay paycheck to paycheck. At isa sa mga dahilan kung bakit ito nangyayari, yun ay wala kang budget na sinusunod. Ang ibig sabihin ng budget ay plano sa iyong pera. Ang main purpose nito ay para magamit mo ng maayos ang iyong income at para hindi ito mapunta lahat sa gastos. Maraming pag-aaral sa behavioral finance na nagpapakita na mas nagiging maayos ang financial life ng taong may malinaw na budget. Dahil kapag meron kang budget na sinusunod, mas nagiging aware ka sa kung paano mo dapat gagamitin ang iyong pera. Hindi ka na gumagastos base sa emotion, kundi base na sa intention. Magkakaroon ka ng financial discipline at maiiwasan mo ring magkaroon ng utang. Kung paano gumawa ng malinaw na budget ay una, alamin mo ang iyong monthly net income. Galing sa trabaho, sidelines, commission at iba pa. Ilista at itotal mo lahat dahil dito mo ibabase kung paano mo hahatiin ang iyong income. Pangalawa, ilista mo lahat ng iyong mga gastusin. Hatiin mo sa fixed expenses o mga gastusin na hindi nagbabago buwan-buwan tulad ng renta, internet, subscriptions, utang, tuition at iba pa. At variable expenses o mga gastusin na nagbabago tulad ng pagkain sa labas, kuryente, tubig, damit at mga luho. Sa parting ito ay malalaman mo na kung saan madalas napupunta ang iyong pera at pwede mo rin itong gawa ng konting adjustment. Pangatlo, gamitin mo ang 50-30-20 rule na kung saan ay hahatiin mo ang iyong pera sa iyong mga wants, needs at savings. Mahalagang unahin mo palagi ang mag-ipon bago ka gumastos. At pang-apat ay sundin mo ang iyong plano at gawa ng review buwan-buwan. Walang perfect na budget sa unang subok. Normal ang magkamali. Minsan ay sumobra ka sa pag-allocate ng pera sa isang kategory at kinulang naman sa isa. Kaya mahalaga na i-review ang gastos kada buwan. Tanggalin ang hindi mahalagang gastusin at dagdagan ang savings kung kaya. Ang budget ay hindi lang isang beses ginagawa. Kailangan patuloy mo ito na i-improve dahil magbabago rin ang iyong sitwasyon. Kung maliit lang ang kinikita mo ngayon, huwag mong hayaan na ma-adapt ang cycle ng kahirapan. Yung gigising ka ng maaga para makarating on time sa opisina, magko-commute, ma-stuck sa traffic, magtatrabaho ng mahabang oras, uulitin ang parehong routine from Monday to Friday at pagdating ng sahod ay bibili ng mga gamit na hindi makakatulong sa long term. At ang gagawin sa natirang pera ay pagkasyahin na lang hanggang sa susunod na sahod. Kailangan mong putulin ang cycle ng kahirapan. Sikapin mo na mag-ipon at simulan mo sa paggawa ng budget. Number 4. Ayusin mo ang iyong paggastos. Marami ang namumuhay paycheck to paycheck hindi dahil maliit lang ang income, kundi dahil walang disiplina sa paggastos. Common na nangyayari sa atin na kapag tumaas ang income, ay sumasabay din ang pagtaas ng gastos. At isa lang ang ibig sabihin kapag wala kang kontrol sa pagpapalabas ng pera. Yun ay malabo rin ang tsansa mo na makabuo ng yaman. Mahalagang ayusin natin ang ating paggastos dahil ang paraan ng paggamit natin ng pera ay direktang nakakaapekto sa quality ng ating buhay ngayon at sa hinaharap. Kung gusto nating maayos ang ating paggastos, kailangang merong sistema, disiplina at tamang mindset. Isa na dito ang paggawa ng budget. Sundin ang 50-30-20 rule na budgeting method at isecure palagi ang ipon bago ka gumastos. Iwasan rin ang makisabay sa uso at bibili ng kung ano-ano para lang magpa-impress sa iba. Ang goal mo dapat sa iyong income ay gamitin ito ng maayos, maglaan ng pera para sa ipon at pagplanuhang mabuti ang paggastos. Unahin ang mga pangangailangan at maglaan ng small amount para sa mga luho. Para paglipas ng panahon ay meron kang peace of mind dahil wala kang iniisip na malaking bayarin. Number 5. Maging consistent sa pag-iipon. Sa panahon natin ngayon, hindi lang sapat na kumikita ka ng pera. Mahalaga na meron din tayong ipon.
dahil ito ang nagsisilbing safety net sa tuwing may emergency, tulad ng merong nagkasakit, nawalan ka ng trabaho at nasira ang iyong cellphone. Kapag wala kang ipon sa panahon ng emergency, mapipilitan kang umutang o gagawa ng mga desisyon na hindi masyadong pinag-iisipan. At hindi lang ito para sa emergency, isa pang mahalagang purpose ng ipon ay gagamitin mo ito sa pagbuo ng iyong yaman. Kapag dumating yung araw na meron kang gustong pasukan na negosyo o investment, magagawa mo agad ito dahil handa ka. Ang sikreto kung paano magtagumpay sa pag-iipon ay consistency. Hindi pwedeng yung mag-iipon lang ako kapag malaki na ang aking sahod. Kung halimbawa ang iyong monthly goal ay makaipon ng 10,000 pesos, gawin mo itong non-negotiable. Unahin mong itabi ito sa hiwalay na account at pagkasyahin ang natira ng iyong income. Magbawas ng gastusin kung kailangan. Ang pagkakaroon ng ipon ay nangangahulugan na meron kang disiplina sa iyong sarili. Dahil hindi lahat ng may malaking income ay meron ding malaking ipon. Ang pag-iipon ay personal decision na pinili mong gawin. Hindi dahil meron kang malaking income, kundi dahil nakafocus ka sa kung ano ang mahalaga at paano mapaganda ang iyong kinabukasan. Number 6. Simulan mong buuhin ang iyong asset. Kapag meron ka ng sapat na ipon, mahalagang bigyan mo ito ng trabaho at ilagay sa isang asset. Ang ibig sabihin ng asset ay bagay na merong value o kayang magbigay sa iyo ng income. Isang magandang halimbawa na dito ay ang bakanting lote o lupa. Ang kagandahan sa ganitong uri ng asset ay kahit wala kang gagawin, patuloy na tataas ang halaga nito paglipas ng panahon. Lalong-lalo na kung nakapwesto ang iyong lupa sa magandang lokasyon. Kung gusto mo naman itong pagkakitaan, ay pwede mo itong parintahan. O ikaw mismo ang gagamit para magtanim ng mga gulay at mag-aalaga ng mga hayop. Mahalaga na meron kang asset dahil ito ang patuloy na magtatrabaho para sa iyo at magbibigay ng income kahit nagretiro ka na. Ang kagandahan kapag meron kang nabuong asset ay pwede kang kumita ng passive income. Magkakaroon ka ng financial freedom at pwede mo rin itong ipamana sa iyong mga anak. Ang mga iilang halimbawa ng profitable assets ay ang negosyo, stocks, gold at real estate. Kung paano simulang buuhin ang iyong asset ay dapat meron kang passion at willing ka rin na matutunan ng iba't ibang aspeto ng asset na balak mong pasukan. Mahalaga ring mag-invest ka muna sa iyong sarili bago ka mag-acquire ng asset dahil ang iyong mga kaalaman ay ang pinaka-foundation sa lahat. Isang magandang rule na dapat mong i-apply ay huwag kang pumasok sa isang negosyo o investment na wala kang alam. Ang dapat mong gawin ay magsimula ka muna sa maliit, pag-aralan ang mga dapat matutunan, obserbahang mabuti kung merong progress at unti-unti mong dagdagan ang iyong kapital. Number 7. Gawin mong habit ang matuto. Mahalaga na gawing habit ang pagkatuto kung gusto mong yumaman dahil ang pera ay sumusunod sa taong patuloy na pinapalago ang sarili. Kung gusto mong yumaman ngayong taon, hindi lang sapat ang pagiging masipag. Dapat ay marunong ka ring mag-isip, magdesisyon at mag-adapt sa mabilis na pagbabago ng mundo. Kapag ginawa mong daily routine ang matuto, ang unang mangyayari ay tataas ang iyong value bilang tao. Kung meron kang skill na kayang magbigay solusyon sa problema ng iba, marami ang willing na magbayad ng malaking halaga sa iyo kapalit ang iyong serbisyo. Marami ang hindi umaasenso dahil masyadong ina-underestimate ng karamihan na pag-aralan ng pera. Akala nila ay alam na nila ang lahat ng bagay, habang ang mga mayayaman ay lalo pang pinapalawak ang interest at patuloy na nag-aaral kahit marami na silang pera. At isa pang dahilan kung bakit mahalagang constant ang ating pagkatuto, yun ay dahil patuloy na nagbabago ang mundo. Habang tumatakbo ang panahon, patuloy na nagbabago ang opportunity sa ating paligid. Kung ano ang mga nag-work at merong mataas na value ngayon, ay posibleng obsolete at maliit na lang ang pakinabang bukas. Kaya ang pinakamagandang desisyon na gagawin mo para makasabay o mag-adapt ay ang matuto araw-araw. Pag-aralan mo ang common pattern ng success at failure. Obserbahan mo rin kung ano ang pinagkaiba sa paraan ng paggastos ng taong may naiipon at mga taong baon sa utang. Kung paano mag-manage ng pera mga mayayaman at kung anong investment ang common nilang pinasukan. Number 8. Magdagdag ng bagong income source. Ang pagkakaroon ng multiple sources of income ay mahalaga sa panahon natin ngayon dahil sa uncertain na takbo ng ekonomiya at patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin habang ang income natin ay bihira lang na nagbabago. Kung bakit mahalaga na meron kang multiple sources of income, yun ay para malesen mo ang risk at meron ka na ring safety net kung sakaling nagkaroon ng emergency. Kung may iba't ibang mapagkukunan ng kita, mas nagiging matatag ang iyong financial situation.
at mas nagkakaroon ka ng peace of mind. Nakakatulong din ito para mapabilis ang pag-abot ng iyong financial goals, tulad ng pagkakaroon ng sapat na ipon, investments o sariling bahay at negosyo. Kapag mas maraming pumapasok na pera, mas nagkakaroon ka ng kakayahan na mag-ipon ng malaki, mapalago ang investment at makapagbigay ng mas magandang buhay para sa pamilya. Maraming paraan kung paano magkaroon ng multiple sources of income kahit nagtatrabaho ka. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagsisimula ng side business tulad ng online selling, freelancing, pagbibenta ng digital products o pag-offer ng services gaya ng pagtuturo online, graphic design, editing o pagbabuy and sell. Pwede ring pasukin ang mga investment na may passive income tulad ng investment sa stocks, mutual funds, REITs, pag-ibig MP2 o pagkakaroon ng maliit na negosyo. Ang pagkakaroon ng multiple sources of income ay hindi lang tungkol sa pagkita ng mas malaking halaga, kundi tungkol ito sa seguridad, kalayaan at mas magandang kinabukasan. At ang desisyon mo na ito ay hindi lang para sa iyo, para rin ito sa iyong pamilya at mga taong mahalaga sa iyo. At yan ang 8 desisyon na magpapayaman sa iyo ngayong taon. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.